Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginang at ginoo. This is your captain, Cairo Valerio, speaking. We are now beginning our descent into Ninoy Aquino International Airport. Ang boses na yon, biglang bumigat ang hawak ni Luna na pitsel ng kape. Ang kaninang magaan na metal ay tila naging isang blok ng semento sa kanyang mga kamay. Narinig niya ang mahinang kalansing ng mga tasa sa kanyang cart. Ang pekeng ngiti ng kanyang mga labi habang nag-aalok ng kape sa isang pasahero. Ngunit ang lahat ng yon ay ingay na lamang sa malayo. Ang buong mundo niya ay lumiit at nag-focus sa isang bagay lang. Ang pamilyar na baritonong boses na nanggagaling sa mga speaker ng eroplano. Isang boses na 8 taon na niyang pilit na kinakalimutan sa bawat paggising niya sa umaga. Isang boses na napapanaginipan niya pa rin sa mga gabing mahina siya. Hindi maari. Sa isip niya, kitang-kita niya ang mukha ng kanyang anak na si Malakay. Ang parehong hugis ng panga, ang parehong mga mata na kapag ngumiti ay tila nagiging 2 guhit na lang. Naramdaman ni Luna ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Luna, okay ka lang? Napalingon siya sa kapwa niya flight attendant na si Riza. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Okay lang, Riza. Pagod lang siguro sa biyahe. Malapit na rin naman tayo. Last stretch na to, sabi ni Riza bago nagpatuloy sa kabilang aisle. Pinilit ni Luna na kumilos ng normal. Tinapos niya ang pag-aalok ng kape, ngumiti sa mga pasahero, at siniguro na ang lahat ay naka-seatbelt para sa paglapag. Ngunit ang bawat kilos niya ay mekanikal. Ang isip niya ay lumilipad, bumabalik sa nakaraan. Ang kapitan ng flight na ito ay si Cairo. Nang tuluyan ng lumapag ang eroplano at tumigil sa gate, nagsimula ng maghanda ang mga pasahero para bumaba. Si Luna naman ay nakatayo malapit sa pintuan. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang ngiti ay nakahanda. Isang maskara na sinanay niyang isuot sa loob ng maraming taon. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng sabungan at lumabas siya. Mas matangkad ngayon o baka dahil lang sa uniforme ng kapitan na nagdagdag sa kanyang awtoridad. Ang buhok niya ay mas maikli, mas malinis ang gupit. Ngunit ang mukha, iyon pa rin ang mukha na nakaukit sa kanyang alaala. Naglakad si Cairo palabas at sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Luna ang isang bahagyang pagkunot ng noo nito, isang kislap ng pagkalito, marahil isang pilit na paghahanap sa memorya kung saan siya nakita. Ngunit nawala rin yon kaagad. Isang profesional na ngiti ang pumalit sa mukha ni Cairo. "Good work, team," sabi niya. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Bago tumingin sa kanya. "Thank you for the smooth flight, Captain," formal na sabi ni Luna. Ang bawat salita ay maingat na pinipili para hindi mabasag ang kanyang boses. Tumango lang ito. "Miss San Victores." At iyon lang, naglakad na ito palayo, kasama ang kanyang co-pilot na nag-iiwan kay Luna na nakatayo roon, tila nawalan ng hangin sa mga baga. Hindi kanya nakilala. Ang katotohanan yon ay parang isang sampal. Ang babaeng simple at nakasalamin na kilala niya noon ay malayo na sa itsura ng babaeng nakatayo sa harap niya ngayon. Siguro nga masyado na siyang nagbago. Matapos ang trabaho, dali-daling nagpalit ng damit si Luna at tinungo ang arrival area. Doon, naghihintay ang kanyang ina at ang kanyang nag-iisang kayamanan. "Mama!" Isang maliit na batang lalaki ang tumakbo papalapit sa kanya, ang mga matay kumikinang sa tuwa. Binitawan ni Luna ang kanyang maleta at yumuko para salubungin ang mahigpit na yakap ng kanyang anak. "Malakay, anak. Na-miss ka ni Mama." "I miss you too, Mama. Did you see lots of clouds?" "Oo, anak. Marami," sabi niya habang hinahalikan ng pisngi nito. Sa tabi nila, nakangiti ang kanyang ina, si Aling Elena. "Kumusta ang biyahe, anak?" tanong ng ina.
Okay lang po, Nay. Medyo nakakapagod lang. Sagot ni Luna, habang hindi inaalis ang tingin kay Malakay. Ito ang dahilan ng lahat. Ang lakas niya. Ang buhay niya. Habang inaayos nila ang mga bagahe sa cart, isang pamilyar na tawa ang narinig ni Luna mula sa di kalayuan. Napalingon siya. At doon, nakita niya si Cairo. Nakatayo siya malapit sa exit at may kaakap siyang isang babae. Isang babaeng napakaganda. Balingkinita ng katawan at suot ang isang damit na halatang libo-libo ang halaga. Mukha itong isang modelo mula sa isang magazine. Tumawa ulit ang babae at pagkatapos ay hinalikan nito si Cairo sa mga labi. Isang halik na puno ng pagmamay-ari. Naramdaman ni Luna ang paghigpit ng kanyang kamay sa handle ng luggage cart. Tila may isang malaking kamay na dumurog sa kanyang dibdib. Sino ang babaeng iyon? Ang kasintahan niya? Nagsimula nang maglakad ang magkasintahan papalabas, papalapit sa direksyon kung nasaan sila. Mabilis na ipinihit ni Luna ang kanyang likod. Umaasang hindi siya mapapansin. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pag-aayos ng bag sa cart. "Mama, can we get ice cream?" Tanong ni Malakay. "Oo naman, anak. Pagka..." Hindi na natapos ni Luna ang sasabihin. "Excuse me, ma'am." Napatigil siya sa paghinga. Ang boses na yon, napakalapit. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Cairo sa tabi mismo niya, magalang na naghihintay na makadaan. Ang tingin nito ay nasa daanan, hindi sa kanya. Nasa kanyang kasamang babae ang buong atensyon. Para kay Cairo, si Luna at ang kanyang pamilya ay mga anino lamang, mga estrangherong pansamantalang nakaharang sa kanyang daan. Napilitan si Luna na igilid ang kanilang cart. Ang bawat galaw niya ay mabagal at mabigat, na para bang lumalangoy siya sa malapot na putik. Ayaw niyang mag-angat ng tingin. Ayaw niyang makita muli ang blangkong ekspresyon sa mga mata ni Cairo. Dumaan sila sa tabi niya. Narinig ni Luna ang mahinang pag-uusap nila, ang halakhak ng babae na parang kristal na binabasag. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito, isang amoy na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mga bagay na kailanman ay hindi niya naisip na magkakaroon siya. Nang sa wakas ay nakalayo na sila, doon lang nakahinga ng maluwag si Luna. Ngunit ang hiningang iyon ay may kasamang sakit. "Anak, ayos ka lang? Namumutla ka." Napatingin si Luna sa kanyang ina. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Aling Elena. Pilit siyang ngumiti, isang ngiti na hindi man lang umabot sa kanyang mga mata. "Wala po, anay. Bigla lang akong nahilo. Siguro dahil sa pagod." "Ice cream, mama?" Muling tanong ni Malakay. Walang kamalay-malay sa bigat na nararamdaman ng kanyang ina. Hinila-hila nito ang laylayan ng kanyang damit. Yumuko si Luna at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Dito, sa mukhang ito, kitang-kita niya si Cairo. Ang parehong kapal ng kilay, ang parehong maliit na gatla sa baba. Paano? Paanong hindi niya nakita iyon? Paanong hindi niya nakilala ang sarili niyang dugo? Ang sakit ng pagiging invisible ay napalitan ng isang bagong damdamin. Galit. Isang galit na nag-ugat hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang walang kasalanan na nabubuhay sa isang kasinungalingan. Tumingin siya sa direksyon kung saan nawala si Cairo at ang babae nito. Ang kanyang determinasyon ay tumigas na parang bakal. Ang pagkikitang ito ay hindi isang aksidente. Isa itong senyales, isang hamon mula sa tadhana. Tapos na ang pagtakbo, tapos na ang pagtatago. "Oo, anak," mahinang sagot ni Luna kay Malakay. Ang kanyang boses ay may bagong lakas. "Bibili tayo ng ice cream at pagkatapos, may kailangan tayong gawin." Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang anak. Hindi na siya si Luna na tumatakbo palayo sa takot. Ngayon, isa na siyang ina na lalaban para sa katotohanan, para kay Malakay.
Ang pagiging isang panaginip lang sa alaala ni Cairo ay sapat na. Oras na para harapin nito ang isang katotohanang mas totoo pa sa anumang yaman o ganda na mayroon siya ngayon. Ang katotohanang mayroon siyang anak. Ang katahimikan ng gabi sa maliit na apartment na tinutuluyan nila ay malayo sa ingay ng eroplano at paliparan. Nakaupo si Luna sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Malakay. Sa sinag ng ilaw poste mula sa bintana, mas lalo niyang nakikita ang mga features ng bata. Ang mga pilikmata nitong mahahaba, ang bahagyang pagkakunot ng ilong kapag malalim ang paghinga. Lahat iyon ay mula kay Cairo. Ang pagtatagpo nila kanina ay muling bumuhay sa sugat na akala niya'y naghilom na. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang isa lang siyang estranghero, isang kasangkapan sa eroplano, ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan niya. Hindi kanya nakilala, napapikit si Luna at ang isip niya'y bumalik sa gabing iyon. 8 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang lahat sa kanyang alaala. Ika-21 kaarawan ni Cairo, isa yung malaking party sa mansyon ng mga Valerio. Si Luna, nakaklase at tahimik na tagahanga ni Cairo, ay naimbitahan dahil kaibigan siya ng pinsan nito. Sa gitna ng mga mayayamang bisita at nagkikislapang ilaw, pakiramdam niya ay isa siyang basang sisiw. Suot lang niya ang kanyang simpleng bestida at makapal na salamin sa mata. Buong gabi, nakatayo lang siya sa isang sulok, pinapanood si Cairo na sentro ng atensyon. Ang pinakasikat, pinakagwapong lalaki sa kanilang unibersidad. Imposibleng mapansin siya nito. Ngunit nagkamali siya. Nilapitan siya ni Cairo, may dalang 2 baso ng inumin. "Nagtatago ka ba sa party ko, Miss San Victores?" Tanong nito. Isang ngangiti ang naglalaro sa mga labi. Nagulat si Luna. "Kilala mo ako?" "Siyempre. Lagi kang nasa front row sa klase ni Professor Dizon. At lagi kang nakakakuha ng perfect score," sabi nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Luna na hindi lang siya isang anino. Nag-usap sila ng matagal. Sa gitna ng ingay, tila gumawa sila ng sarili nilang mundo. Ikinuwento ni Cairo ang pangarap niyang maging piloto. Ikinuwento ni Luna ang hilig niya sa mga bituin. Sa gabing iyon, hindi ito ang mayaman at sikat na Cairo Valerio. Isa lang siyang lalaki na may mga pangarap, katulad niya. Dinala sila ng alak at ng sandali. At nangyari ang hindi niya inaasahan. Sa guest room ng mansyon, sa gitna ng malalambot na unan at kumot, ibinigay niya ang sarili sa lalaking matagal na niyang pinapangarap. Paggising niya kinaumagahan, malamig na ang kabilang bahagi ng kama. Wala na si Cairo. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang puso niya'y puno ng pinaghalong kaba at kilig. Suot ang robe na nakita niya sa aparador. Marahan niyang binuksan ang pinto. Narinig niya ang boses ni Cairo mula sa sala sa ibaba. Kasama nito ang matalik na kaibigan, si Marco. "Grabe ka, bro. Saan ka natulog kagabi? Bigla ka na lang nawala." Narinig niyang sabi ni Marco. May halong panunukso at pagkatapos, narinig ni Luna ang sagot na dumurog sa kanyang buong pagkatao. Isang halakhak, isang magaan, at walang muwang na halakhak mula kay Cairo. "Hindi ko rin alam, pare. Lasing na yata ako. Pero parang nanaginip ako. Isang magandang panaginip. Panaginip. Isang salita lang." Ngunit para kay Luna, isa yung punyal na itinarak ng diretso sa kanyang puso. Ang pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay, para dito, ay isang malabong panaginip lang na marahil ay makakalimutan din pagsikat ng araw. Hindi na niya hinintay na makita pa siya nito. Hindi na siya nagpaalam. Tahimik siyang nagbihis at na para bang isang magnanakaw, dumaan siya sa likod bahay para makalabas ng mansyon nang walang nakakakita. Habang naglalakad siya sa ilalim ng umaga, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang kahihiyan at sakit ay bumalot sa kanya. Hindi siya isang magandang alaala. Isa lang siyang panaginip,
Isang bagay na hindi totoo. Makalipas ang ilang linggo, nalaman niyang nagdadalang tao siya. Doon niya ginawa ang pinakamalaking desisyon sa buhay niya. Aalis siya. Itatago niya ang anak niya mula sa isang mundong tiyak na ituturing lang silang isang pagkakamali. Pumunta sila ng Hawaii kung saan nakahanap ng trabaho ang kanyang ina at doon nila itinaguyod si Malakay. Bumalik si Luna sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang isang butil ng luha na hindi niya namalayang pumatak sa kanyang pisngi. Ang sakit ng nakaraan ay nandito pa rin. Ngunit ngayon, may mas mahalaga pa siyang ipinaglalaban. Tumingin siya sa natutulog na si Malakay. Hindi siya isang panaginip. Totoo siya. At karapatan niyang makilala ang kanyang ama. Karapatan niyang magkaroon ng pangalan. Tumayo si Luna at naglakad papunta sa bintana. Mula doon, tanaw niya ang skyline ng Makati, ang mga nagtataasang gusali na kumikinang sa gabi. Isa sa mga gusaling iyon ay ang Valerio Tower, ang puso ng imperyo ng pamilya ni Cairo. Dati, ang mga gusaling iyon ay simbolo ng isang mundong hindi para sa kanya. Ngayon, tinitingnan niya ang mga iyon bilang isang hamon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinearch ang Valerio Airlines headquarters. Lumabas ang address at ang mga numero ng telepono. Kinabukasan, magang gumising si Luna. Pumili siya ng damit na simple, ngunit mukhang professional. Isang navy blue pantsuit na nagbibigay sa kanya ng awtoridad. Maingat siyang nag-makeup, hindi para magpaganda, kundi para itago ang anumang bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Hinalikan niya sa noo si Malakay, na natutulog pa sa pangangalaga ng kanyang ina. "Para sa'yo ito, anak," bulong niya. Tumingin siya sa salamin. Sa huling pagkakataon, ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang babaeng tumatakbo. Isa na siyang ina. Isang leon ang handang ipaglaban ng kanyang anak. "Hindi na ako ang babaeng tumatakbo," sabi niya sa kanyang refleksyon. Ang bawat salita ay puno ng bigat at determinasyon. Naglakad siya palabas ng apartment. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Dala niya ang bigat ng 8 taong pagtitiis, ngunit dala rin niya ang lakas na ibinibigay ng kanyang pagmamahal para kay Malakay. Pagdating niya sa Valerio Tower, isang naglalakihang gusali na gawa sa salamin at bakal, sandali siyang napatigil. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang lobby ay malamig at malawak. Lumapit siya sa reception desk kung saan isang babaeng nakangiti ang bumati sa kanya. "Good morning, ma'am. How can I help you?" "Good morning," sagot ni Luna. Ang kanyang boses ay kalmado at kontrolado. "I'm here to see Mr. Cairo Valerio. I have a personal matter to discuss with him." Tiningnan ng receptionist ang kanyang schedule. "I'm sorry, ma'am, but Captain Valerio is not here today and he doesn't accept appointments without prior notice." "Kung ganoon, gusto kong makausap kung sino man ang pwedeng..." "Miss San Victores?" Isang malamig at may awtoridad na boses ng babae ang pumutol sa kanyang sasabihin. Napalingon si Luna. Mula sa isang pasilyo, isang matangkad at eleganteng babae na nasa mga 60 anyos ang naglalakad papalapit sa kanya. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanya. "I believe you were looking for my son," sabi ng babae. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "But he is unavailable. Perhaps I can help you instead. I'm Esmeralda Valerio." Dito na siya, ang reyna ng palasyo. "Come with me to my office." Utos nito. Hindi na hinintay ang kanyang sagot at nagsimula ng maglakad palayo. Walang pag-aatubiling sumunod si Luna. Ang laban ay nagsisimula na. Ang opisina ni Doña Esmeralda Valerio ay nasa pinakatuktok ng gusali. Mula sa naglalakihang bintana na gawa sa salamin,
Tanaw ang buong syudad ng Makati, isang kaharian kung saan siya ang reyna. Malamig ang hangin sa loob at ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng takong ni Luna sa makintab na sahig na gawa sa marmol. "Maupo ka, Mrs. San Victores," sabi ni Doña Esmeralda, habang siya mismo ay nanatiling nakatayo sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa dark wood. Ang bawat kilos nito ay kalkulado, puno ng kapangyarihan. Sumunod si Luna. Umupo siya sa isang upuang katad na tila lumalamon sa kanya. Pinanatili niyang tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya magpapakita ng takot. Tinitigan siya ni Doña Esmeralda ng ilang saglit na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Luna San Victores," panimula ng matandang babae. Ang boses ay kalmado, ngunit may talim. 28 years old, ipinanganak sa Batangas. Nag-iisang anak ni Elena San Victores, isang dating labandera. Nagtapos ka ng tourism sa St. Catherine's College, magna cum laude. Naramdaman ni Luna ang palalamig ng kanyang mga kamay. Hindi ito nagtatanong. Naglalahad ito ng mga katotohanan. Ipinapaalam nito sa kanya na alam na nito ang lahat. 8 taon kang nawala. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda habang dahan-dahang umuupo sa kanyang trono, ang kanyang swivel chair. 8 taon kang nanahimik. Bakit ngayon ka lang bumalik? "Mayroon po akong importanteng sadya sa anak ninyo," diretsong sagot ni Luna. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. "Ang anak ko? O ang pera ng anak ko?" Bago pa man makasagot si Luna, may inilabas ang babae mula sa isang drawer. Isang brown envelope. Binuksan niya ito at ikinalat ang laman sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga litrato. Napatitig si Luna. Mga litrato ni Malakay. Kuha sa parke, sa labas ng kanilang apartment habang kumakain ng ice cream. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay ay nakalatag sa mesa na ito na parang mga ebidensya sa isang krimen. "He looks exactly like Cairo, doesn't he?" sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay walang emosyon. "Hindi maipagkakaila. Matalino kang babae, Luna. Gumawa ka ng isang napakagandang investment." Biglang nag-init ang pakiramdam ni Luna. Ang kaninang lamig na nararamdaman niya ay napalitan ng galit na unti-unting kumakalat sa kanyang dibdib. "Hindi ninyo naiintindihan." "Oh, I understand perfectly." Putol sa kanya ni Doña Esmeralda. Itinuro nito ang mga litrato. "Ang tanong ko sa iyo ngayon ay ito." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ang tingin ay malamig at mapanuri. "Magkano ang halaga ng bata na ito?" Parang isang malakas na sampal ang tanong na yon. Napakuyom ang mga kamay ni Luna sa ilalim ng mesa. Ang nangiti ni Malakay sa mga litrato. Paano nito nagagawang lagyan ng presyo ang isang bagay na napakapuro at inosente? Sa halip na matakot, nakaramdam si Luna ng isang klase ng tapang na hindi niya alam na mayroon siya. Ang tapang ng isang ina. "Ang anak ko ay walang presyo," matatag niyang sagot. Tumawa ng mahina si Doña Esmeralda. Isang tawang nakakainsulto. Kumuha ito ng checkbook at pluma. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan bago inabot kay Luna ang isang blankong tseke. "Kung ganon, ikaw ang maglagay ng presyo," sabi nito. "Punan mo. Kahit magkano. 1,000,000? 10,000,000? Isulat mo ang numero na magpapatahimik sa'yo at sa problemang iyan. Pagkatapos, kunin mo ang anak mo at bumalik kayo sa kung saang lupalop man kayo nanggaling at hinding-hindi na kayo magpapakita pa." Tinitigan ni Luna ang tseke. Ang pangalang Esmeralda C. Valerio ay nakasulat sa perpektong sulat kamay. Ang isang pirasong papel na yon ay maaaring magbago ng kanyang buhay, magbigay sa kanila ni Malakay ng komportableng kinabukasan. Ngunit anong klaseng kinabukasan yon? Isang buhay na itinayo sa isang kasinungalingan. Isang buhay
kung saan ang pagkatao ng kanyang anak ay binili at isinantabi. Dahan-dahan, kinuha ni Luna ang tseke. Nakita niya ang isang panandaliang nangiti ng tagumpay sa mukha ni Doña Esmeralda, ngunit hindi niya ito nilagyan ng numero. Sa halip, sa harap mismo ng babaeng naniniwalang nabibili ng pera ang lahat, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke sa 2. At pagkatapos, sa 4. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso sa makintab na mesa. Hindi po pera ang habol ko, Ginang Valerio, sabi ni Luna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang habol ko ay ang karapatan ng anak ko, ang karangalan niya. At ang karangalan ng anak ko ay hindi nabibili. Nawala ang nangiti sa mukha ni Doña Esmeralda. Napalitan iyon ng isang malamig at mapanganib na titig. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. You made the wrong choice, Iha, sabi nito sa isang boses na halos pabulong ngunit puno ng banta. Isang nakakakilabot na ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito. Mula ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Ang buhay ni Cairo Valerio ay parang isang flight plan na perpektong naisakatuparan. Mayroon siyang schedule, mayroon siyang destinasyon, at bawat checkpoint ay kanyang nararating ng walang anumang aberya. Ngayong gabi, ang checkpoint ay isang hapunan, kasama ang kanyang mapapangasawa, si Bianca Altamirano, at ang pamilya nito. Sa isang pribadong silid ng isa sa pinakamamahaling restaurant sa syudad, ang usapan ay tungkol sa negosyo, sa pag-iisa ng Valerio Airlines at Altamirano Group of Companies at syempre, sa nalalapit nilang kasal. The wedding will be the biggest event of the year, masayang sabi ni Don Alejandro, ang ama ni Bianca. It's more than a marriage. It's a merger of empires. Ngumiti si Cairo, ang ngiting sinanay niyang ibigay sa mga ganitong okasyon. Of course, sir. I am very much looking forward to it. Sa tapat niya, napakaganda ni Bianca sa kanyang pulang damit. Ngumiti ito sa kanya, isang ngiting perpekto. Everything is almost ready, darling. I've already chosen the flowers for the reception. That's great, sagot ni Cairo, habang umiinom ng kanyang wine. Lahat ay perpekto. Ang pagkain, ang alak, ang kumpanya, ang babaeng pakakasalan niya. Pero habang pinapakinggan niya ang kanilang mga plano, ang pagtawa, ang usapan tungkol sa pera at kapangyarihan, may isang bahagi ng kanyang isip na wala roon. Lumilipad ito sa ibang lugar. Bumabalik ito sa isang pares ng mga mata. Malungkot na mga mata. Mga matang nakita niya sa eroplano ilang araw na ang nakalipas. Isang flight attendant na may pangalang San Victores. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit mayroong isang bagay sa babaeng iyon na bumabagabag sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maintindihan. Tila isang ala-alang nasa dulo ng kanyang dila. Ngunit hindi niya masabi. Cairo, are you listening? Naputo lang kanyang pag-iisip. Si Bianca. Sorry, what was that? Sabi ko, I was thinking of a honeymoon in Santorini. Sabi nito, may bahagyang inis sa boses. Santorini sounds perfect. Mabilis niyang sagot. Nang matapos ang hapunan at maihatid na niya si Bianca sa mansyon nito, umuwi si Cairo sa kanyang malawak at tahimik na condo unit. Hinubad niya ang kanyang coat at umupo sa isang leather sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey. Sinubukan niyang alalahanin saan niya nakita ang mga matang iyon. Ang mukha ng flight attendant. Merong isang bagay doon na tila galing sa isang malayong nakaraan. Isang party noong college. Maraming party noon. Maraming mukha. Napapikit siya. Pilit na hinahalungkat ang kanyang memorya. May isang gabi. Madilim. Malabo. Isang tawa na mahina. Isang pakiramdam ng kaligayahan? Hindi. Isang bagay na mas payapa. Pero nawala rin kaagad iyon. Na parang isang panaginip na hindi mo na maalala pagkagising. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Ang pangalan ng kanyang ina ang nasa screen. Ma,
Cairo, anak. I need to talk to you, sabi ni Doña Esmeralda mula sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. It's late, ma. Can't this wait until tomorrow? Pagod niyang sagot. No, may isang lumang problema na bumalik para guluhin tayo, sabi nito. Isang eskandalo na akala ko'y matagal nang nakabaon sa limot. Kailangan mong maging handa. Kumunot ang noo ni Cairo. Anong problema? Anong eskandalo? Malalaman mo rin. For now, just be careful. The Altamiranos cannot know about this. Not now. At ibinaba na nito ang telepono. Naiwan si Cairo na nakatitig sa kanyang cellphone, puno ng pagkalito. Anong eskandalo? Ang alam niya, malinis ang kanyang pangalan. Malinis ang pangalan ng kanilang pamilya. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Si Bianca. I knew you were still awake, sabi nito. May mapang-akit na ngiti. Pumasok ito at niyakap siya mula sa likod habang nakaupo siya. Naiwan ko yata ang hikaw ko sa kotse mo. Hinalikan nito ang kanyang batok. O baka naman, sinadya kong iwan para may dahilan akong bumalik. Sa normal na pagkakataon, sasabayan niya ang laro nito. Ngunit ngayong gabi, wala siya sa mood. Masyadong magulo ang isip niya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga braso nito. Bianca, I'm tired. May maaga pa akong flight bukas. Nakita niya ang pagkihitsyaruba niya sa mukha nito. Okay, sige Megiki, magkita na lang tayo bukas. Nang makaalis na si Bianca, muling bumalik si Cairo sa kanyang pag-iisip. Ang mga mata, ang party, ang tawag ng kanyang ina. Ano ang koneksyon ng lahat ng ito? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message galing sa kanyang ina. Binuksan niya ito. Walang salita. Isang attachment lang. Nang mag-load ang litrato, tila huminto sa pag-ikot ang kanyang mundo. Nasa litrato ang isang batang lalaki. Mga 7 o 8 taong gulang. Nakangiti ito habang kumakain ng ice cream. Isang masayang bata. Ngunit hindi yun ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Ang mukha. Ang mukhang bata. Para siyang tumingin sa isang salamin na nagbabalik ng imahe mula sa nakaraan. Ang parehong mga mata. Ang parehong nangiti. Ang parehong maliit na gatla sa baba na mayroon din siya. Para niyang tinitingnan ang sarili niyang litrato noong bata pa siya. Kasunod ng litrato, isang text message ang dumating. Mula ulit sa kanyang ina. Ito ang problema na kailangan mong ayusin, now. Napatayo si Cairo. Ang baso ng whiskey ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang perpektong flight plan, ang kanyang perpektong buhay, ay bigla na lang nagkaroon ng isang matinding turbulence. Sino ba ang batang ito? At bakit kamukhang-kamukha niya ito? Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mukha ng flight attendant. Ang malungkot na mga mata nito. San Victores. Luna San Victores, parang isang kidlat na tumama sa kanyang utak ang isang alaala. St. Catherine's College, ang tahimik na babaeng laging nasa unahan ng klase. Ang babaeng nakasalamin na kasama niya noong gabi ng kanyang kaarawan. Ang panaginip. Hindi pala yon isang panaginip. Totoo pala ang lahat. At ang batang nasa litrato, ang batang kamukhang-kamukha niya, ay ang katotohanang pilit niyang kinalimutan sa loob ng 8 taon. Nabitawan ni Cairo ang kanyang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay kasabay ng pagbasag ng perpektong mundong kanyang ginagalawan. Ang banta ni Doña Esmeralda ay parang isang madilim na ulap na nakabitin sa isipan ni Luna. Gagawin kong impyerno ang buhay ninyo. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga habang pauwi siya. Pagod na pagod ang kanyang isip at katawan, ngunit nang makita niya si Malakay na naghihintay sa kanya, tila nabura ang lahat ng yon. Ang yakap ng kanyang anak, ang kanyang naging kanlungan. Para makalimot kahit sandali sa bigat ng problema, dinala niya si Malakay sa isang pampublikong parke, kinahapunan. Kailangan niyang makita ang kanyang anak na tumatawa, na naglalaro,
na nagiging isang normal na bata. Kailangan niyang ipaalala sa sarili kung para saan at para kanino ang laban na ito. Habang masayang naghahabulan si Malakay at ang iilang mga bata sa damuhan, nakaupo si Luna sa isang bench. Pinagmamasdan siya ng may ngiti sa labi. Sa mga sandaling tulad nito, nakakalimutan niya ang pamilya Valerio, ang pera, ang kasinungalingan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak. Napakagwapong bata. Isang mahinahon na boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Luna. Sa tabi niya sa bench, may isang nakatatandang lalaki na nakaupo. Nakangiting pinapanood din ang mga batang naglalaro. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks at may hawak na tungkod. Ngunit meron itong aura ng dignidad at kabaitan. Ngumiti si Luna pabalik. Salamat po. Manang-mana sa ina, dagdag ng lalaki. Ang mga mata nito ay may kislap ng kabaitan. Nagpatuloy sila sa panonood sa mga bata. Si Malakay, sa gitna ng pagtakbo, ay biglang natapilok at natumba. Agad na napatayo si Luna, ngunit bago pa man siya makahakbang, si Malakay ay mabilis na tumayo. Pinagpaga ng kanyang shorts at tumawa na lang. Napangiti ang matandang lalaki. Matatag na bata, hindi iyakin. Sanay na po yan, sabi ni Luna. Laging gustong umakyat at tumakbo. Parang ang anak ko nung bata pa siya, sabi ng lalaki. Ang boses ay biglang naging malumanay, puno ng alaala. Napukaw ang atensyon ni Luna. Talaga po? Oo, ganyan-ganyan din siya. Laging may galos sa tuhod, sabi nito. Ano ang pangalan ng gwapong batang yan? Malakay po. Malakay, ulit ng matanda, na para bang nilalasap ang pangalan. Ilang taon na siya, iha? Magpipito na po sa susunod na buwan. Biglang natigilan ang matandang lalaki. Tumingin ito ng diretso kay Luna. At pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Malakay, na ngayon ay tumatakbo papalapit sa kanila para humingi ng tubig. Nang makalapit si Malakay, mas naging malinaw ang titig ng matanda. Para itong nakakita ng multo ng nakaraan. Bawat sulok ng mukha ng bata ay sinusuri nito. Anak, uminom ka muna, sabi ni Luna. Inaabot ang bote ng tubig. Habang umiinom si Malakay, ang matandang lalaki ay marahang itinaas ang kanyang kamay. Nag-atubili ito sandali, bago marahang hinawi ang buhok na tumatakip sa likod ng tenga ni Malakay. Natigilan si Luna. Anong ginagawa niya? May nunal siya, bulong ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Isang maliit na nunal sa likod ng tenga. Tumingin ito kay Luna. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha at hindi makapaniwalang pagtuklas. Ang anak kong si Cairo, meron din siyang nunal sa eksaktong lugar na yan. Ang puso ni Luna ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Sino ang lalaking ito? Dahan-dahang kinuha ng matanda ang isang wallet mula sa kanyang bulsa. Kumuha ito ng isang calling card at iniabot kay Luna. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang kinukuha ito. Binasa niya ang pangalan na nakaimprinta sa card. Ricardo Valerio, Chairman Emeritus, Valerio Group. Napatingala si Luna. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkalito. Ang kaharap niya, ang ama ni Cairo, ang asawa ni Doña Esmeralda. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pag-unawa. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa batang si Malakay na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Tumingin siya yang muli kay Luna. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at kasabay nito'y nagpapatunay. Apo ko siya, hindi ba? Tanong nito. Sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng kasiguraduhan. Ang mansyon ng mga Valerio ay isang palasyo ng katahimikan. Bawat bagay ay nasa tamang lugar.
Bawat sulok ay makintab. Ngunit ng gabing iyon, ang katahimikang iyon ay binasag ng pagdating ni Don Ricardo. Nadala ang isang balitang yayanig sa pundasyon ng kanilang pamilya. Nadatnan niya si Doña Esmeralda sa sala, nagbabasa ng isang business journal habang si Cairo ay kararating lang din, ang mukay blangko at gulong-gulo pa rin matapos makita ang litrato ni Malakay. "Ricardo, saan ka nanggaling? Bakit ngayon ka lang?" Tanong ni Esmeralda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa kanyang binabasa. Hindi sumagot si Don Ricardo. Sa halip, lumapit siya sa bar at nagsalin ng brandy sa isang baso. Ininom niya ito ng isang lagok. Nakita ni Cairo ang panginginig ng kamay ng kanyang ama. Bihira niyang makitang ganito ang kanyang ama, na kilala sa pagiging kalmado. "Nakita ko siya." Ang dalawang salitang iyon ay sapat na para makuha ang buong atensyon ni Esmeralda. Ibinaba nito ang kanyang journal. "Sino ang nakita mo?" Humarap si Don Ricardo sa kanyang asawa at anak. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, isang halo ng sakit at ng hindi maipaliwanag na saya. "Ang apo ko. Nakita ko ang apo ko." Napatayo si Esmeralda, ang mukha ay nagpakita ng gulat at pagkatapos ay galit. "Ano ang pinagsasasabi mo, Ricardo? Nababaliw ka na ba?" "Hindi ako nababaliw, Esmeralda. Nakita ko siya sa parke. Isang batang lalaki. Kamukhang kamukha ni Cairo noong bata pa siya." Tumaas ang boses ni Don Ricardo, isang bagay na halos hindi nangyayari. "Kinausap ko ang ina. Ang pangalan ng bata ay Malakay." Tumingin si Esmeralda kay Cairo na nakatayo lang sa isang sulok, hindi makapagsalita. Ang kumpirmasyon mula sa kanyang ama ay isa na namang dagok. "Huwag kang magpadala sa emosyon, Ricardo," sabi ni Esmeralda. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Isa yung bitag. Malamang, sinadya ng babaeng iyon na magpakita sa'yo. Isa siyang oportunista." "Oportunista?" Tumawa ng mapait si Don Ricardo. "Nakita ko ang takot sa mga mata ng babae nang ipakilala ko ang sarili ko. At nakita ko ang pagmamahal niya sa batang iyon. Hindi yun gawa-gawa lang, Esmeralda." "At ano ngayon ang gusto mong mangyari?" Sigaw ni Esmeralda. "Natanggapin natin ang bastardo na yon dito sa pamamahay natin para sirain ang pangalan ng pamilya, para malaman ng mga Altamirano at masira ang kasal, ang merger, ang lahat ng pinaghirapan natin. Mas mahalaga pa ba ang merger kaysa sa sarili nating dugo?" Ganting sigaw ni Ricardo. Si Cairo, na kanina patahimik, ay tila natauhan. "Tama na," sabi niya. Ang boses ay pagod. "Please, tama na." Naglakad siya papunta sa kanyang ama. "Dad, sigurado po ba kayo?" Tumango si Don Ricardo. "May nunal siya sa likod ng tenga, anak. Katulad ng sayo. Dugo mo siya. Anak mo siya." Napaupo si Cairo. Ang lahat ng pagtanggi, lahat ng pagdududa ay unti-unting natutunaw. Hinarap niya ang kanyang ina. "Anong ginawa niyo, ma? Pinuntahan niyo ba siya?" "Ginawa ko lang ang nararapat," matigas na sagot ni Esmeralda. "Sinubukan kong ayusin ang gulo na ikaw mismo ang gumawa. Inalok ko siya ng pera para umalis na, pero tumanggi ang desperadang babaeng yon." "Pera?" Hindi makapaniwalang tanong ni Cairo. "You tried to pay her off?" "Oo. At dahil tumanggi siya, ipinakita lang niya na mas malaki ang gusto niya. Gusto niyang pumasok sa pamilyang ito. Gusto niyang maging isang Valerio." Hindi na nakinig si Cairo. Tumayo siya. Kinuha ang susi ng kanyang kotse sa mesa. "Saan ka pupunta?" tanong ng ina niya. "Kailangan kong malaman ang totoo," sabi ni Cairo. Ang boses ay puno ng determinasyon mula sa kanya. "Cairo, huwag kang padalos-dalos," sigaw ni Esmeralda. Ngunit hindi na siya nakinig. Naglakad siya palabas ng mansyon, palabas ng palasyo ng katahimikan at kasinungalingan. Kailangan niyang marinig ang panig ni Luna. Kailangan niyang makita ang bata. Kailangan niyang harapin ang katotohanang tinakbuhan niya 8 taon na ang nakalipas.
Habang nagmamaneho siya sa mga kalsada ng Maynila, papalayo sa Forbes Park at papunta sa isang simpleng distrito na hindi niya madalas puntahan, pakiramdam niya ay tumatawid siya sa isang hangganan. Ang hangganan sa pagitan ng kanyang inayos na buhay at ng isang buhay na maaaring sa kanya pala talaga. Nakarating siya sa isang kalye na may mga dikit-dikit na apartment. Kinuha niya ang address mula sa file na ibinigay sa kanya ng kanyang ina kanina. Huminto siya sa tapat ng isang 2-story building na kulay krema. Bumaba siya ng kotse. Ang suot niyang mamahaling damit ay tila hindi bagay sa lugar. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Umakyat siya sa pangalawang palapag at hinanap ang Unit 2B. Nang makita niya ang pinto, sandali siyang natigilan. Ito na iyon. Sa likod ng pintong ito ay ang sagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nag-atubili siya. Pero sa huli, kumatok siya. 3 beses. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. At sa unang pagkakataon, hindi sa litrato, kundi sa personal. Nakita ni Cairo ang mga mata ng kanyang anak. Isang batang lalaki ang nakatayo sa harap niya, nakatingala sa kanya, ang ulo ay bahagyang nakatagilid sa pagtataka. Ang mundo ni Cairo Valerio ay tuluyan ng huminto. Nakatayo lang si Cairo sa labas ng pinto, hindi makapagsalita. Ang batang nasa harap niya ay tila isang maliit na salamin ng kanyang nakaraan. Ang parehong mga matang mausisa, ang parehong buhok na may bahagyang pagkakulot sa dulo. Sino po kayo? Tanong ng bata. Ang boses ay maliit at malinaw. Bago pa man makasagot si Cairo, lumabas si Luna mula sa kusina. Pinupunasan ng kanyang mga kamay sa isang apron. Malakay, sino yan anak? Natigilan si Luna nang makita kung sino ang nasa pinto. Ang apron sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Nagpapakita ng pinaghalong gulat, takot, at isang emosyong hindi matukoy ni Cairo. Cairo? Pangalan lang niya ang nasabi nito. Lunam. Sagot niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa inaasahan niya. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango si Luna. Tila wala pa rin sa sarili. Pinapasok niya si Cairo sa kanilang maliit, ngunit malinis na apartment. Ang sala ay simple lang. Isang lumang sofa, isang maliit na TV at mga laruan ni Malakay na nakakalat sa isang sulok. Napakalayo sa malawak at malamig na mansyon kung saan siya lumaki. Ngunit mayroon ditong init. Mayroon ditong buhay. Mama, sino po siya? Muling tanong ni Malakay na ngayon ay nakatago sa likod ng mga binti ni Luna. Yumuko si Luna. Anak, siya si Tito Cairo mo. Isa siyang kaibigan ni Mama. Tumingin sa kanya si Malakay. Ikaw po yung pilot? Nagulat si Cairo. Paano mo nalaman? Kinuwento po ni Mama. Sabi niya, may kaibigan siyang pilot na kasing taas ng mga ulap. Sagot ng bata, hindi na gaanong nahihiya. Isang bagay ang kumurot sa puso ni Cairo. Sa kabila ng lahat, kinukwento pa rin pala siya ni Luna sa kanilang anak. Umupo ka muna, alok ni Luna, habang pinupulot ang mga laruan sa sahig. Gusto mo ba ng kape? Wag na. Sandali lang ako, sabi ni Cairo, umupo sa gilid ng sofa. Luna, kailangan nating mag-usap tungkol sa kanya. Tumingin siya kay Malakay. Naupo si Luna sa tapat niya habang si Malakay naman ay umupo sa sahig at nagsimulang paglaruan ng kanyang mga robot. Anong gusto mong malaman, Cairo? Hindi pa ba malinaw ang lahat? Tanong ni Luna. Ang boses ay may bahid ng hinanakit. Totoo ba? Tanong ni Cairo, kahit alam na niya ang sagot. Anak ko ba siya? Tumingin si Luna kay Malakay at pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Cairo. Isang tingin na puno ng sakit ng 8 taong pagtitiis. Oo, Cairo, anak mo siya. Walang salitang namutawi kay Cairo. Tinitigan niya lang ang bata.
Biglang iniwan ni Malakay ang kanyang mga robot at lumapit sa coffee table kung saan nakapatong ang isang maliit na eroplanong laruan. Kinuha niya ito at pinalipad-lipad sa hangin. Gusto ko rin pong maging pilot, Tito Pilot, sabi ni Malakay habang nakatingin kay Cairo. Para makita ko po yung buong mundo. Ngumiti si Cairo, isang totoong nangiti. Lumuhod siya sa sahig para maging kapantay ng bata. Talaga? Mahirap maging piloto, alam mo ba yun? Kaya ko po yun. Matalino daw po ako, sabi ni Mama. Isang mainit at hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa puso ni Cairo. Ang koneksyon, nandito, hindi maipagkakaila. Sa isang sandali, nawala ang lahat. Nawala ang gulo, ang mga kasinungalingan, ang nakaraan. Ang natira na lang ay siya, si Luna, at ang kanilang anak. Isang pamilya, isang larawan ng kung ano ang maaaring nangyari. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Nagkatinginan si Luna at Cairo. Naglakad si Luna papunta sa pinto at binuksan ito. At doon, nakatayo si Bianca Altamirano. Ang kanyang muka ay perpektong naka-makeup, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. So it's true, sabi ni Bianca. Ang boses ay matigas. Tiningnan niya si Luna mula ulo hanggang paa na may pag-ismid bago ibinaling ang tingin kay Cairo na nakaluhod pa rin sa sahig. Bianca, what are you doing here? Gulat na tanong ni Cairo, mabilis na tumayo. What am I doing here? Sinusundan ka dahil kanina ka pa hindi sumasagot sa mga tawag ko. Sagot nito, bago pumasok sa loob ng apartment na parang pag-aari niya ang lugar. At ito pala ang pinagkakaabalahan mo. Isang reunion? Tumingin siya kay Malakay na ngayon ay muling nagtatago sa likod ni Luna. At sino naman ang batang ito? Hindi nakasagot si Cairo. Ngumisi si Bianca, isang nangising mapait. Naglakad siya papalapit kay Cairo at kumapit sa braso nito. Isang kilos ng pag-aangkin. Ipinakita niya ang kanyang engagement ring. I think you should introduce me to your friend, darling. Tumingin siya kay Luna, ang mga matay nang hahamak, at sa anak niya. Pakiramdam ni Luna ay nasasakal siya. Ang init ng pamilyaridad kanina ay biglang napalitan ng nagyeyelong tensyon. Bianca, let's talk outside, sabi ni Cairo, pilit na hinihila ito. Ngunit hindi nagpatinag si Bianca. Mula sa kanyang Hermes bag, aksidente niyang nailaglag ang isang makapal na magazine, isang bridal magazine. Ang pabalat ay nagpapakita ng mga larawan ng mga magagarang wedding gown. Oh, clumsy me, sabi niya habang pinupulot ito. Ipinakita niya ito kay Luna. Pinag-uusapan lang namin ni Cairo ang mga detalye ng kasal namin. We're so excited, right darling? Nang papaalis na sila, nag-iwan ng isang huling tanong si Malakay. Sa inosenteng boses na tumagos sa puso ng lahat ng nakarinig. Mama, yung magandang ate ba ang papakasalan ni Tito Pilot? Bakit parang galit siya sa'yo? Ang tanong ni Malakay ay nanatiling nakabitin sa hangin. Kahit matagal nang nakaalis si Cairo at ang fiancé nito. Ang inosenteng tanong na yon ay mas masakit pa sa anumang masasakit na salitang binitawan ni Bianca. Sinubukan ni Luna na maging normal sa mga sumunod na araw. Pumasok siya sa trabaho, inalagaan si Malakay, at pilit na iwinaksi sa isip ang lahat ng nangyari. Ngunit ang pagbisita ni Cairo at ang kasunod na pagdating ni Bianca ay nag-iwan ng lamat sa kanyang determinasyon. Isang hapon, habang naghahanda siya para sa kanyang susunod na flight, nakatanggap siya ng isang opisyal na email mula sa Human Resources Department ng Valerio Airlines. Subject, Notice of Preventive Suspension. Napakunot ang noo ni Luna. Binuksan niya ang email at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Following a formal complaint filed against you regarding a serious breach of our company's Code of Conduct and Morality Clause, you are hereby placed under preventive suspension, effective immediately, pending a full investigation. Hindi niya maintindihan.
Anong complaint? Anong breach of conduct? Wala siyang ginagawang masama. Ang kanyang record ay malinis. Ngunit sa ilalim ng email, may naka-attach na file. Isang kopya ng complaint. Galing ito sa isang anonymous source, ngunit detalyado. Nakasaad doon na siya ay isang unwed mother na sinisiraan at ginugulo ang pribadong buhay ng isa sa mga pinakamataas na opisyal ng kumpanya para mangikil ng pera. Walang pangalan, ngunit alam na alam ni Luna kung sino ang tinutukoy nito. Ang kamay ni Doña Esmeralda. Mabilis at walang awa. Ito na ang impyernong ipinangako nito. Nanginginig ang mga kamay ni Luna habang tinatawagan niya ang numero ng HR. Ngunit ang sagot na nakuha niya ay malamig at formal. Hindi nila maaaring pag-usapan ang detalye ng kaso. Kailangan niyang maghintay sa resulta ng investigasyon. Ang kanyang trabaho, ang nag-iisang pinagkukunan niya ng disenteng kita para buhayin si Malakay, biglang nawala. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaupo siya sa sahig. Paano na sila? Ngunit ang bangungot ay hindi pa tapos. Kinabukasan, may dalawang lalaking nakasuot ng barong ang kumatok sa kanilang pinto. Mga abogado. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang mga legal counsel ng pamilya Valerio. Miss San Victores, sabi ng isa, isang matandang lalaki na may malamig na mga mata. Narito kami para bigyan ka ng isang huling pagkakataon. Inilapag nito ang isang folder sa kanyang maliit na mesa. Umalis na kayo. Bumalik kayo sa Hawaii o kahit saan ninyo gusto. Huwag na kayong babalik. Kapag ginawa ninyo iyon, kakalimutan na namin ang lahat ng ito. At kung hindi, nanginginig na tanong ni Luna. Ngumiti ang abogado. Isang nangiting walang kabuhay-buhay. Kung hindi, mapipilitan kaming magsampa ng kaso para sa sole custody ng bata. Ano? Aming ipapakita sa korte na ikaw ay isang unfit mother. Pagpapatuloy ng abogado, binabasa ang bawat salita na parang lason. Wala kang permanenteng tirahan, wala kang trabaho, at mayroon kang questionableng moralidad. Sa kabilang banda, ang ama, si Mr. Valerio, ay may kakayahang ibigay sa bata ang lahat ng pinakamaganda sa buhay. Sa tingin mo, sino ang papanigan ng korte? Ang bawat salita ay isang dagok. Ginagamit nila ang kahirapan niya laban sa kanya. Ginagamit nila ang pagiging ina niya laban sa kanya. Gusto nilang kunin si Malakay, ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Nang makaalis ang mga abogado, si Luna ay naiwang tulala, nakatitig sa folder na iniwan nila. Pakiramdam niya ay gumuho ang buong mundo niya. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. At ngayon, may banta na kunin sa kanya ang nag-iisa niyang yaman. Natalo na siya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, ginawa niya ang huling bagay na kaya niyang isipin. Dinial niya ang numero ni Cairo. Kailangan niya ng tulong. Siya lang ang makakapigil sa kabaliwan ng kanyang ina. Ilang beses itong nag-ring bago niya narinig ang boses ni Cairo sa kabilang linya. Hello? Ang boses nito ay pagod at magulo. Cairo, sabi ni Luna, pilit na pinipigilan ang paghikbi. Cairo, tulungan mo ako. Ang nanay mo, tinanggalan niya ako ng trabaho. At gusto nilang kunin si Malakay. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Luna? Cairo, please, kausapin mo siya. Ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Hindi ko kayang mawala ang anak ko. Nagkaroon ng isang mahabang katahimikan. Naririnig ni Luna ang sarili niyang malakas na pagtibok ng puso. Luna, I can't. Sa wakas ay sabi ni Cairo. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi ko alam ang gagawin. My mother, she's... Huminto ito. Hindi nito tinapos ang sasabihin. Ngunit ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang kawalan ng kapangyarihan. Iyon na ang sagot. Pinili na niya ang kanyang pamilya. Pinili na niya ang kanyang mundo. At sa mundong iyon, walang lugar para sa kanila ni Malakay.
Naiintindihan ko, bulong ni Luna. Kahit hindi naman talaga, ang huling sinag ng pag-asa sa kanyang dibdib ay tuluyan ng namatay. Ibinaba niya ang telepono. Naupo siya sa dilim ng kanyang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Si Malakay ay mahimbing nang natutulog sa kwarto, walang kamalay-malay na ang kanyang mundo ay unti-unti nang winawasak. Umiyak si Luna. Isang iyak na tahimik ngunit puno ng sakit. Umiyak siya para sa kanyang trabahong nawala, para sa kanyang dignidad na niyurakan, at para sa kanyang pusong muling dinurog. Binuksan niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang website ng isang airline. Tumingin siya sa mga flight papuntang Hawaii. One way. Marahil, tama sila. Marahil, ang tanging paraan para maprotektahan niya ang kanyang anak ay ang ilayo ito. Ang tumakbo. Muli. Talo na siya. Ang lahat ay nawala. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang gabi ay para ipagdiwang ang engagement ni na Cairo Valerio at Bianca Altamirano, ang pagsasanib ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nagniningning ang mga chandelier, umaapaw ang champagne, at ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit. Lahat ay perpekto, isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Cairo sa tabi ni Bianca, ngumingiti sa mga kamera, nakikipagkamay sa mga bisita. Ginagawa niya ang lahat ng inaasahan sa kanya. Ngunit sa loob-loob niya, isa siyang patay na naglalakad. Ang huling pag-uusap nila ni Luna ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang tunog ng nabasag na pag-asa sa boses nito, ang kanyang sariling kaduwagan. Darling, ngumiti ka naman. You look like you're attending a funeral. Bulong sa kanya ni Bianca na may pilit na tamis. Dahil ito nga ay isang libing, gusto sanang isagot ni Cairo ang libing ng aking kaluluwa. Nakita niya ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Ang mukha nito ay puno ng tagumpay. Nanalo ito. Nakuha nito ang gusto niya. Nasunod ang kanyang plano. Biglang may humawak sa braso ni Cairo, ang kanyang ama, si Don Ricardo. Sumama ka sa akin, mahinang sabi nito. Dinala siya ng kanyang ama sa isang tahimik na sulok ng ballroom, malayo sa mga mata ng mga tsismoso. Tinitigan siya ni Don Ricardo. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pagkadismaya. Anak, hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo? Dad, not now. Pakiusap ni Cairo. Now, Cairo. It has to be now. Mariing sabi ng kanyang ama. Nakita ko ang litrato ng engagement party mo sa dyaryo kaninang umaga. At alam mo ba kung ano ang kasunod na balita na nabasa ko? Isang anunsyo na ang Valerio Airlines ay magkakaroon ng investigasyon sa isa sa kanilang mga flight attendant dahil sa immorality. Natigilan si Cairo. Ginawa niya yon? Hindi lang yon ang kaya niyang gawin. At alam mo yan, sabi ni Don Ricardo. Tumingin ito sa paligid, sa lahat ng karangyaan. Anak, ang kayamanan ay nawawala. Ang mga kumpanyang ito pwedeng bumagsak. Pero ang pamilya, ang totoong pamilya, habang buhay iyan. Huwag mong hintaying huli na ang lahat bago mo maintindihan yan. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa puso ni Cairo. Naalala niya ang mukha ni Malakay, ang pagtawag nito sa kanya ng Tito Pilot. Naalala niya ang sakit sa mga mata ni Luna. Ano ba ang ipinaglalaban niya? Ang isang buhay na hindi naman niya talaga gusto? Ang isang kasal na isa lang kontrata? Samantala, sa entablado, nagsimula ng magsalita si Bianca, nagpapasalamat sa mga bisita. Pagkatapos, tinawag niya si Cairo. And now, I'd like to call on my dashing fiancé, Cairo, to say a few words. Nagpalakpakan ng mga tao. Lahat ng mata ay nasa kanya. Itinulak siya ng marahan ng kanyang ina. Go on, anak. This is your moment.
Naglakad si Cairo papunta sa entablado na parang isang taong papunta sa kanyang bitayan. Kinuha niya ang mikropono mula kay Bianca. Humarap siya sa daan-daang muka na nakatingin sa kanya, naghihintay. Huminto ang kanyang mga mata sa kanyang ina. Nakita niya ang ngiti nito. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang ama. Nakita niya ang pagsusumamo sa mga mata nito. Huminga siya ng malalim. "Good evening everyone," panimula niya. Ang boses ay nanginginig sa simula. "Thank you for coming tonight to celebrate this occasion." Tumingin siya kay Bianca na nakangiti sa tabi niya. Bianca is a wonderful woman. She's smart, she's beautiful, and she deserves the best. Pagkatapos, bumaling siya sa mga manunood. Ang kanyang boses ay biglang naging matatag at malakas. "And that is why I cannot marry her." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula. Nawala ang ngiti sa mukha ni Bianca. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. "I cannot marry her," ulit ni Cairo, "because my heart already belongs to someone else and it has belonged to her for the past 8 years. "Cairo, what are you doing?" Galit na bulong ni Bianca. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya na para bang binubuksan ang isang dam na matagal nang nagpipigil sa baha. 8 years ago, I met a woman. She wasn't rich. She wasn't famous. She was just real. And I was a coward. I was young, stupid, and I let her go. I called what we had a dream because I was too afraid to face the reality that someone so pure could love someone like me. I lied to myself, and I let her walk away. What I didn't know was that she was carrying a secret, our son. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga kamera ng press ay nagsimulang mag-flash. "I have a son. He is 7 years old. His name is Malakay. At ang ina niya, ang babaeng tunay kong mahal, ay si Luna San Victores," deklara ni Cairo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Tonight, I am ending this lie. Bianca, I'm sorry. Ma, I'm sorry. But I am done running. I'm going to fight for my real family." Binitiwan niya ang mikropono na lumikha ng isang malakas na dagundong sa mga speaker. Ang gulo ay sumabog. Ang mga reporter ay nagsuguran. Si Bianca ay napaiyak sa galit at kahihiyan. Si Doña Esmeralda ay tila malapit ng himatayin, ngunit hindi na lumingon si Cairo. Iniwan niya ang lahat ng gulo sa likod niya. Tumakbo siya. Palabas ng ballroom. Palabas ng hotel. Palayo sa kasinungalingan. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang address ng apartment ni Luna. Bawat segundo ay mahalaga. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng gabi, isa lang ang kanyang dasal. Isang desperadong pakiusap na paulit-ulit niyang binubulong sa hangin. "Please, Luna, huwag kang umalis." Ang ilaw sa bintana ng apartment ni Luna ay patay na. Ngunit may isa pang ilaw sa tabi nito. Isang maliit na ilaw mula sa screen ng cellphone. Nakaupo si Luna sa sahig ng sala, sa gitna ng dalawang maletang halos puno na. Nakatingin siya sa confirmation page ng kanyang one-way ticket pabalik sa Hawaii. Kailangan na lang niyang i-click ang confirm purchase. Sa tabi niya, sa sofa, mahimbing na natutulog si Malakay, nakayakap sa kanyang laruang eroplano. Naka-traveling clothes na ito. Hinihintay na lang nilang sumikat ang araw para pumunta sa airport. Handa na ang lahat para sa kanilang pagtakas. Pero bakit hindi niya maklik ang button? Isang bahagi niya ang sumisigaw na ito na ang tamang gawin. Ang ilayo, ang kanyang anak sa gulo. Ang protektahan ito. Ngunit may isa pang bahagi. Isang maliit at pagod na boses na bumubulong. "Paano naman ang kaligayahan mo?" Biglang may malalakas na katok sa pinto. Sunod-sunod at desperado. Napatayo si Luna. Ang puso niya'y biglang kumabog ng malakas. Sino ang kakatok ng ganoong oras ng gabi? "Luna! Luna, please, open the door. It's me, Cairo." Ang boses ni Cairo
Anong ginagawa niya dito? Nag-atubili si Luna, ngunit ang pag-aalala ay nanaig. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Nakatayo sa labas si Cairo, hinihingal at pawis na pawis. Ang kanyang mamahaling tuxedo ay gusot-gusot. Ang kanyang bowtie ay nakalaylay. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Luna sa kanya dati. Takot. Luna, huwag kang umalis, sabi nito. Ang boses ay halos pakiusap. Nang makita niya ang mga maleta sa likod ni Luna, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pangamba. Tinulak niya ng bahagya ang pinto para makapasok. Aalis na kayo, sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang masakit na pag-amin. Muntik na akong mahuli. Anong ginagawa mo dito, Cairo? Tanong ni Luna. Ang kanyang boses ay malamig. Isang pader na itinayo niya para protektahan ang kanyang sarili. Hindi ba dapat nasa engagement party ka? Wala nang party? Sabi ni Cairo. Wala nang engagement? Tinapos ko na ang lahat, Luna. Sa harap ng lahat. Tumingin si Luna sa kanya, hindi makapaniwala. Ano? Sinabi ko ang totoo. Pagpapatuloy ni Cairo, lumalapit sa kanya. Sinabi ko sa kanilang lahat ang tungkol sa'yo at ang tungkol kay Malakay. Sinabi ko na mahal kita. Ang mga salitang yon ay parang alon na humampas kay Luna, ngunit ang pader sa kanyang puso ay masyado nang matibay. Bakit ngayon lang, Cairo? Bakit ngayon lang kung kailan wala na ang lahat? Kung kailan sinira na ng nanay mo ang buhay ko? Dahil duwag ako, amin ni Cairo, ang kanyang boses ay basag. Dahil natakot ako, pero mas natatakot akong mawala ka ulit, Luna. Mas natatakot akong mawala ang anak ko. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako sa 8 taon ng katahimikan, sa 8 taon ng kasinungalingan. Bakit mo sinabing panaginip lang yon? Tanong ni Luna. Ang tanong na bumabagabag sa kanya sa loob ng 8 taon ay sa wakas ay lumabas. Narinig kita, Cairo. Sabi mo, isang magandang panaginip. Ganoon lang ba ako sa'yo? Isang panaginip? Napakunot ang noo ni Cairo sa pagkalito. At pagkatapos, naalala niya ang umagang yon, ang pag-usap nila ni Marco. Luna, pakinggan mo ako, sabi niya. Hinigpitan ng hawak sa kanyang mga kamay. Oo, sinabi ko yon. Pero hindi mo naintindihan. Tinawag ko yung panaginip, hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil iyon ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin at akala ko imposible. Ikaw, ang makasama ka. Para sa akin, isa yung panaginip na nagkatotoo. Ikaw ang babaeng tahimik kong hinahangaan sa klase. Ang babaeng hindi ko akalaing papansinin ang isang tulad ko. Akala ko, pagkagising ko, mawawala ka. At nawala ka nga. Ang paliwanag ni Cairo ay parang isang susi na dahan-dahang nagbukas sa nakakandadong pinto ng puso ni Luna. Ang 8 taon ng sakit ay nag-ugat pala sa isang malaking hindi pagkakaunawaan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero iniwan mo ako. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, sabi ni Cairo. Ang sarili niyang mga mata ay namumula na. Luna, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi para sa akin, para sa kanya. Tumingin siya sa natutulog na si Malakay. Para sa pamilya natin, hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo akong maging ama sa kanya at maging lalaking nararapat para sa'yo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, gumalaw si Malakay. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata at umupo. Kinusot niya ang kanyang mga mata at nakita si Cairo. Tito Pilot, inaantok niyang sabi. Dito ka natitira sa amin. Ang tanong ng bata ay simple, ngunit iyon ang bumasag sa lahat ng natitirang pader sa puso ni Luna. Ngumiti si Cairo sa bata. Isang ngiting puno ng luha. Kung papayag ang mama mo. Tumingin si Cairo kay Luna. Ang mga mata ay puno ng pagsusumamo at pag-ibig. Hinihintay nito ang kanyang sagot.
Ngumiti si Luna sa gitna ng kanyang mga luha. Isang totoong ngiti. Pagkatapos ng 8 taon, tumango siya. Kapamkam. Makalipas ang ilang buwan, sa isang simpleng dalampasigan sa Batangas, malayo sa gulo ng syudad, masayang nagtatakbuhan ang isang pamilya. Walang mansyon, walang taksido, walang mga kamera. Si Cairo, na naka-shorts lang at t-shirt. Si Luna, na suot ang isang simpleng bestida, ang buhok ay hinahangin. At si Malakay, na tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Umupo sila sa buhangin habang papalubog ang araw. "Masaya ka ba?" tanong ni Cairo kay Luna. "Sobra," sagot niya, habang isinasandal ang ulo sa balikat nito. Kinuha ni Cairo ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Hindi ito singsing na may diamante. Isa itong perpektong hugis na kabibe na napulot niya kanina. Lumuhod siya sa harap ni Luna at ni Malakay. "Hindi ko maibibigay sa inyo ang kayamanan na mayroon ako dati," sabi niya. "Ipinamana ko na sa kapatid ko ang pamamahala sa kumpanya. Isa na lang akong simpleng piloto ngayon, pero maipapangako ko sa inyo ang buong mundo ko." Itinaas niya ang kabibe. "Luna, Malakay." "Will you be my family?" Sumigaw si Malakay. "Yes!" Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang sa paglubog ng araw, sa gitna ng mga alon at ng ginintuang buhangin. Ang pamilyang winasak ng nakaraan at muling binuo ng pag-ibig ay sa wakas ay naging buo.